Ang ating pong tatalakayin sa programang ito ngayon ay isang liham po sa atin ni Anne. Sabi niya, "Good evening po, attorney. Thanks for all the information. Very informative po. Ask ko lang, after 3 months nung magpakasal ako, naghiwalay kami. Zero till now, wala pong suporta. 17 years na po kaming walang communication. Pwede ba ako magpa-annul ng marriage? Salamat in advance," sabi niya. Now, sabi natin, well, there are 3 options na pwede mong gawin, no? Now, kung pasado ka dito sa annulment, no? Pwede ka magpa-annul. No? But you know, it will take siyempre years ang pagpa-annul at there is no assurance na yung annulment mo ay mag-grant ng court. Now, ngayon, kung gusto mo ng mag-asawa is dahil nasa abroad ka na, no, sasabi mo, well, pari kang mag-file ng maging citizen ka doon sa country kung nasaan ka. Now, pag citizen ka na, you are already a naturalized citizen of that foreign country. Kung may divorce sila, you can apply for a divorce and then i-divorce mo yung husband mo, no? Na married kayo, na hindi na kayo nagkaranigan. Another option that you can do is, kung gusto mo talagang mag-asawa, no? Is, nandito ka ngayon sa Pilipinas, is you can file a petition in court, no? For declaration of absentee spouse, no? For marriage purposes, na kung saan i-declare siya ng korte as absentee spouse and presumed dead, no? Kung siya ay halimbawa absent na, hindi kayo nagkarinigan for the last 4 years, no? At gusto mong mag-asawa na, ay pag ikaw ay may well-founded belief na maaring patay na yung husband mo dahil hindi kayo nagkarinigan for at sabi ng batas 4 years, 17 years na kayong zero communication, well, maybe you could file a petition in court, no, for marriage purposes para ipa-declare mo yung husband mo as an absentee husband now for marriage purposes. Importante ito una, mas madali itong gawin dahil summary po ang proceedings dito. Madali, hindi ito litigious, no? Hindi ito adversarial, no? Just prove to the court na gano'n, file ka ng petition through your lawyers. And then, pag meritorious naman yung petition mo, dahil summary lang ito, pag sinabing summary, mabilis lang yan, ay bibigyan ka ng bendisyon ng korte na pwede kang magpakasal, i-declare yung husband mo for marriage purposes as an absentee or presumed dead. Now, pag pakasal ka na, valid ba yung kasal? Yes. Okay. Now, what happened? Kung all of the sudden, biglang sumipot yung husband, what happened now to your marriage? Okay? Well, pag ganyan po, ang marriage ninyo, nung sa second marriage mo is deemed terminated, okay? Pero, kung nagkaanak kayo doon, legitimate pa rin yung maging anak nyo doon. At hindi ka mapuprosecute for bigamy o nagpakasal ka ng doble na may existing marriage ka. Why? Because kumuha ka muna ng permission sa korte. So ito dapat ang gagawin kung bago kayo sa mga tao na similarly situated, ito dapat ang inyong gawin, no? Na kung hindi na kayo nagkarinigan ng inyong nawawalang asawa for at least 4 years, meron kayong well-founded belief na maaaring namatay na siya, no? Well, at gusto niyo mag-asawa, no? Magpakasal. Then you can confer with your lawyer para mapag-file ng petition for the declaration of absentee spouse for purposes of marriage. In this case, safe po kayo. Hindi kayo maaaring makasuhan ng bigamy, no? Wala pong criminal case. At mangyari lang po yan, yung inyong subsequent na kasal, ma-terminate na po yun. And then, marirevive yung inyong first marriage. Okay? So, ganun ang in nutshell, no? Ang magiging option ninyo. Ngayon, kung gusto mo namang maghintay ka muna na mag-citizen ka sa ibang bansa, maybe this could take years, no? Depende kung saan bansa ka, no?
Merong iba na 5 years ka munang maging resident sa kanila, no? And then saka ka palang maaaring mag-apply ng citizenship. But this entails time. So mga 5 years ang bubunuin mo. Whereas kung dito, sa sinasabi nating option mo, pwede ka namang mag-asawa na, no? At mag-file ka na ng petition sa korte, no? For the declaration of, ipa-declare na absentee yung iyong spouse and presumed dead for purposes of remarriage. Okay. Ngayon, doon naman sa na-discuss natin kanina na kung maging citizen ka sa abroad, dahil hindi ka na Pilipino, maaari kang mag-file ng divorce ka na. Pag divorce ka na, meron kang divorce decree or judgment. Gusto mong mabura yung record mo sa Pilipinas na ikaw may asawa, you can file a petition in court, no? Sa Pilipinas for recognition of foreign judgment, no? At sama rin din po ito at ipagpatunayan mo sa korte na ikaw ay hindi na Pilipino at ikaw ay citizen na sa abroad at ikaw ay nakakuha ng divorce decree, no? Because of that, ayon sa ating family code, pwede kang yung marriage mo na because of your divorce is deemed also terminated. And because of that, ay pwede ka na uling nag-asawa ka na, then libre ka na dito sa Pilipinas insofar as your marital status is concerned. So, yung marriage mo ay masiset aside na yun, ma-cancel na yun, ma-terminate yun in view of your divorce abroad. So, yun ang iyong mga options na maaari mong gagawin. So, sana nabigyan namin kayo ng kasagutan sa ating episode nito. At hanggang sa muli at sana ay nasa ayos kayong kalusugan at huwag kayong magsawa na magsubaybay sa ating programa. At hanggang sa muli, marami pong salamat. Ako po'y humihingi ng paumanhin sa mga hindi po natin nasasagot na mga katanungan dahil mahigit po 2,000 mga katanungan ang ating pong natatanggap araw-araw at ito po ay nag-i-increase pa. At it is physically impossible po na masagot po ang lahat ng mga ito. Bagkus, we are trying our very best na masagot po ang mga katanungan. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.